1,000 Nodo plus, kalawang. Pero ano cost yan, sir? Kasi bago pa lang yun, 1,000 pa lang. Unang-una kasi, ang pyesa kasing ginamit dito, literal na alambre talaga. Ito kasi kaya ganito ginagamit ko, dahil unang-una, subok ko na mas matagal kalawangin kumpara dito. Yo, what is up guys? So for today's video is, tayo po ay magpaparipak ng ating front shock ni NMAX version 2. At yes po, 1,000 odo pa lang ito pero kinalawang na nakita nyo naman sa intro. At sana may matutunan kayo at may makunang aral kung paano gawin at paano ang mga proseso na dapat nyong gawin. At please, supportahan nyo sila sir, ang kanilang small business. At please, pakifollow naman ang ating page guys. Thank you po at enjoy. Once kasi na-corroded na to ng kalawang, tapos naglalaro yung inner tube mo sa loob, labas-masok, kada ginagamit mo yung motor, yung mga debris ng kalawang yan, pumapasok yan dito sa pagitan ng oil seal tsaka yung inner tube. Kaya nagkakaroon minsan ng gasgas yun dito. Pero ano cost yan sir? Kasi bago pa lang yun, 1,000 pa lang. Unang-una kasi, ang pyesa kasing ginamit dito, literal na alambre talaga. Alambre. Ngayon, ang ginagamit ko dito, pang Honda, kasi yung si Honda kasi, ano siya, naka-chrome siya. Compare dito, talagang literal na alambre. Matibay, hindi basta-basta kinakalaw. Yan sir yung Honda? Ito yung pang Honda, pero magkaiba sila ng design. Pero pwede to, kasi parehas lang naman diameter. Unang-una, ibubuka mo lang ng konti ito. Ito kasi kaya ganito ginagamit ko, dahil unang-una, subok ko na mas matagal kalawangin kumpara dito. Kasi ito talagang literal na alambre. 1,000 Nodo plus, kalawang na. Ito, katagal bago kalawang. Waterproof grease dito sa ibabaw ng oil seal para kahit pa paano may protection yung oil seal at lock ring doon sa papasok na tubig. Tanggalin ko lang muna to para magkaroon din yung loob. Sikwat-sikwat lang naman yan, dahan-dahan matatanggal na. So ngayon gamit tayo Maxima. Kapag pumasok man yung tubig sa loob, nakaibabaw lang yung tubig doon sa grasa na nilagay natin. So ngayon ito, tanggalin ko yung stock o-ring nya. Kasi yung stock o-ring kasi masyado manipis. Although hindi naman siya tumatagas basta-basta, pero kami sinisave din namin kasi na hindi tumagas para hindi mag-back jump. Yung ginagamit namin o-ring, tignan nyo lang sa camera, mas mataba yung ginagamit namin. Japan made din pero hindi genuine parts. Okay sir. Yeah. And okay brand din. Dito sa amin sa Binondo, maraming bilihan ng mga original o-ring. Dito, genuine parts, Yamaha pero manipis. Dito naman, Japan made pero makapal. Yes, dito na lang tayo lumagay. At least, hindi sisingaw yung oil dun sa ibabaw ng shock. Ngayon, nandito na tayo sa part ng mag-a-assemble na tayo na pyesa ng shock na to. So ngayon, ito yung damping spring, ito yung damping rod. Okay. Unahin lang muna natin yan ipasok dito. Kailangan meron tayong pangontra dito na number 14. Na kahit anong tornilyo, kaya alin, pwede rin. Then gamit kami na silicone spray para pag pinasok yung outer tube doon sa inner tube, madulas yung para hindi basta-basta madamage yung oil seal. Tapos itong itong nut na to, kita nyo merong copper washer, may tamang torque dito o higpit. Kasi pag inimpak mo to, maglalak siya pero yung copper washer na damage.
So ngayon, gamit kami ng click type torque wrench. Ito, nakaset na to. Kung naririnig nyo yung click sounds na yan, ibig sabihin yung torque value nito, na-reach na niya. So ngayon, gamit namin na fork coil, 20W na Motul brand. Kasi saktong-sakto lang tong level na to, na level 4, para do sa rider weight ng owner, ng NMAX na to. Ngayon ginagawa namin, pinupuno lang namin to ng fork coil, then ipapump namin para ma-bleed out lahat yung hangin. Then pag kinulang na yung fork coil do sa loob, lagay ulit ako. So ngayon, paano namin dinidegree yung dami ng fluid sa loob? Gumagamit kami ng fork coil level gauge para higupin yung loob ng ano. Ano yung dapat na sukat dito, sir, na dapat makuha? Depende, sir. Unang-una, kung makikita sa camera, may mga number siya. Oo po. Kung makikita. So ngayon, magsiset ako sa'yo, tatanungin kita kung anong weight mo. Ano ko, sir, nasa 85. Yung rider owner nito, 85 kg. So ngayon, magki-clearance lang ako ng tamang-tama sa loob, para hindi lumalagotok. Ang worry kasi niya, lumalagotok yung front shock. Ngayon, pag na-set na, insert lang dito, then hihigupin namin yung sobrang langis. Let's go! So yun nga po guys, tapos na nilang i-repack ang ating front shock at ito po i-assemble na lang kasama ang front shock, gulong at ang fender. So makikita nyo dito sa video is small business lang po sila, sir, at nasa Gedli lang po sila. Pero but still, super ganda ng kanilang paggagawa. Ano yung galaw, compare ko dun sa unang galaw nito. Damping rebound. Okay. Hindi siya mabilis, hindi mabagal. Sakto lang. Ayun po guys, salamat po sa panonood ng video na ito, and please paki-follow ng ating page at pasuporta naman sila, sir. Thank you po. Bye-bye.